Thank you. Mm. Oh my God, naamoy ko yung cheese. Do you have some sodas? Ooh. Cheers tayo. Hi guys, welcome to my vlog. We are in the iconic original farmers market here in Los Angeles because we are on a mission, and that is to find the most delicious must-try food here in LA that won't destroy our travel budget. Yes, that is the challenge. Maghahanap kami ng mga food places near LA's most famous tourist spots, and then we will review the food, the price, the experience, the location, para naman we can help guide you in your next travel. And then by the end of this vlog, we will tell you kung ano yung number one pick namin. So, tara, join us! Let's eat! It's 9 a.m. here in Koreatown in Los Angeles. At papunta ako ngayon sa isa sa mga viral na breakfast spots nila dito para bumili ng kanilang egg sandwich. Yun ay ang egg tack, kaya tingnan natin kung masarap pa talaga. Ayan, andito na tayo sa egg tack. Nakita ko lang to sa TikTok eh. So, sabi masarap. I just got my order of 2 egg tack sandwiches, isang bacon and egg sandwich, and the classic egg sandwich. At papalik na ako sa hotel. Doon namin kakainin ng sister ko. So, I'm back in the hotel. Kumbaga, nag-take out ko na lang kasi walking distance lang talaga siya from egg tack. Yung in-order ko nga is the bacon and egg sandwich at yung classic egg sandwich. Yung bacon and egg sandwich, yun yung nirecommend nung person sa counter. Sabi niya, ito daw yung bestseller nila. It costs $11.29 US dollars. Medyo pricey siya for a sandwich. So probably that's the reason why they're expensive, because they're popular. But yeah, $11.29 ang bacon and egg sandwich. Tapos yung classic egg sandwich naman ay $9.10. Yun. So dalawang in-order ko kasi nga dalawa kami ng kapatid ko, pero kakainin ko yung dalawa. Para i-food review ko sa inyo. So, I guess, ito ang classic egg sandwich. Malaki siya, ah. Oh. Oh. Tapos, ito naman yung bacon and egg. Ayan. Kumbaga, dahil budget traveler po tayo, inuwin lang namin sa hotel. Kasi kesa mag-order pa kami ng napakamahal na kape doon, dito lang kami sa hotel, may mga free tea and coffee. So, kainin ko na yung classic egg sandwich, ha. Yung egg tack pala ay not originally from Los Angeles. Ito ay originally from Chicago. At ang mga owners sila ay Korean. So, may Asian flavor daw tong sandwich na to. Tingnan natin. Uy, medyo fluffy. Medyo fluffy yung bun. Fluffy na soft. Very soft din yung scrambled egg inside. Medyo may pagka-salty. Very very Asian scrambled egg. Pero sobrang soft niya at sobrang fluffy. And I think parang custardy din yung flavor. Baka nasa sandwich siya, or I think in-include nila sa egg. Sarap. Try natin yung bacon and egg. So ito yung bestseller na bacon and egg. Obviously, there's bacon and egg in a sandwich. Yung bacon niya, para siyang smoky yung flavor. Overall, masarap siya, especially if you like egg sandwiches. Definitely, it's something that you can try. Pero, sa price niya, I think it's too expensive for me. Kasi parang feeling ko kayang-kaya tong gawin ng mas mura. So, yeah, yun yung aking verdict, okay? And if you're wondering where we are staying, we're staying in Normandy Hotel. It's super highly rated sa mga booking platforms. Pinakamaganda sa kanya, it's in the heart of Koreatown. Like, paglabas mo, ang dami ng mga kainan, grocery,
convenience store, and a few meters away lang siya from the Normandy subway station. And if you're a fan of architecture, it's a 1926 Renaissance architecture na building na nirefurbish sila at ginawa nilang hotel. Ang binook namin ay isang bedroom na may king size bed. Malinis siya. And then pati yung CR, malinis yung CR. Pero syempre kahit anong hotel ang gusto nyong i-book, book through Klook dahil makaka-discount kayo if you use my promo code Boborol Klook. So when you book your hotel accommodation in your future travels, only book through Klook ha, at gamitin nyo yung Klook promo code ko para makakuha kayo ng discounted rate. Okay, on to the next food trip! Kaya siya Old Farmers Market because before, way back in the early 20th century, this was really a working farmers market wherein yung mga farmers, dinadala yung mga local produce dito para ibenta sa mga locals. Pero while meron pa rin parang market part dito sa farmers market ngayon, mas marami na ngayong mga shops at saka mga iba't ibang klase ng restaurant. So para siyang malaking food court. So sinunod namin yung suggestion ng ChatGPT at ang sinuggest niya ay ang Pampas Grill. It's a Brazilian barbecue restaurant. So nung pumunta kami doon, para pala siyang buffet style of restaurant wherein you just choose kung anong gusto mong kainin. Tapos lahat ng yun ay ititimbangin nila per pound at kung ang isang pound may corresponding price. So, ang kinuha ko ay yung hot dish, salad, and barbecue. For salad, nag-order ako ng potato salad, and then ng tomato salad. And then for hot dish, bananas na yung kinuha ko. And of course, yung rice. And then for the barbecue, spicy chicken, and isang slice din ng tri-tip or bottom beef sirloin. Yun, and then nung winay siya, thankfully, hindi umabot ng 1 pound, kaya ang nagastos ko ay $17.95. Medyo mahal. Medyo mahal siya. But I guess for a Brazilian barbecue, that's affordable, right? Kasi yung ibang Brazilian barbecue restaurants, alam kong mahal eh. Pero yun nga, $17.95 siya, and then nag-order pa ako ng drinks, of course, sparkling water, $3.50 na tumataginting with taxes na $31.13. It's a very pricey food for me para sa isang supposedly food court, but of course, there's nothing cheap here in the US. Kaya tingnan natin kung ito ba talaga ay masarap. Alam na natin hindi siya affordable, tingnan naman natin kung masarap pa siya. So let's try the potato. Normal potato salad, tamang salt lang. Hindi siya masyadong matamis. Yung sauce niya, yung cream sauce niya, walang gaanong tamis, mas more of salty. Nalalasahan mo talaga yung potato. Okay lang naman yung tomato. Nothing special sa mga salads. So try na natin yung bottom sirloin at tri-tip. Medyo matigas siya, pero malasa. Tama yung saltiness niya na flavor. Alam mong premium beef yung ginamit. So, okay na. And then, let's try naman the spicy chicken. Anong kaibahan nito sa spicy chicken ng Asia? Definitely mas maanghang yung spicy chicken ng Asia. Pero I think ang kaibahan niya sa spicy chicken ng Asia, spicy siya but at the same time, nalalasahan mo pa rin yung saltiness niya. So, mahilig talaga sa salt, no? Ayun, that's my food review. Is it expensive? Yep, definitely it's not affordable. Considering na ang hinahanap na affordable food near a tourist spot. But is it worth it? Well, if you haven't tried Brazilian food, for experience, you can try this once in your life. But if you don't want that, alam kong marami ring ibang recommendations on ChatGPT like yung Pasta Corner, Maggie's Kitchen. Lahat ng yun ay recommended din nila, pati yung Little Spain. So for now, kain muna ako. See you sa next restaurant or food place na kakain na natin. Aside from the Old Farmers Market, malapit rin sa The Grove ang isang branch ng Trader Joe's. And of course, if gusto nyong makamura, ang tip ko sa inyo ay pumunta kayo ng Trader Joe's at dun kayo bumili ng pagkain for your dinner or your breakfast. At yun nga yung ginawa namin ng kapatid ko. Tumingin kami doon sa napaka-extensive at napaka
unique nilang food choices and food items at bumili kami ng pagkain para yun na lang yung kainin namin ng dinner and at the same time breakfast para makatipid kami. So for my dinner tonight, bumili ako ng mozzarella and tomato salad with balsamic vinaigrette. Ito yung kakainin ko tonight. At ang cost lang nito ay $3.99. So, sobrang mura. At malaki siya ha. So, alam ko mabubusog na ako tonight. Pero syempre, nag-order na rin ako ng Trader Joe's sparkling water. Ang kanyang flavor ay natural watermelon lemonade. Hindi ko alam kung anong lasa nito. First time ko siyang marinig. Mamaya tingnan natin kung may lasa siya. At syempre, pag gusto natin ng sweets, bilang may sweet tooth kami ng kapatid ko, bumili rin kami ng chocolates. So, dalawa yung binili namin. Yung first, yung Brookie Caramel Candy Clusters. Brookie Caramel Candy Clusters. Isa pang chocolate, Trader Joe's Dark Chocolate Bark with almond, pretzel, and sea salt. So, medyo mas mahal to, pero nakikita namin online na masarap to eh. So, try namin. And then for breakfast naman, since hindi naman ako heavy breakfast eater, bumili naman ako nitong PB&J Oat Bites. So, oats siya na parang ginawang muffin, I guess. And then may peanut butter and jelly. And hindi pwedeng walang breakfast kung walang kape. At bumili kami ng instant coffee packets. Trader Joe's din, na meron ng creamer daw at sugar. Just add water lang daw. Ideal siya for travel. So far kasi pag kumakain ka ng meal sa labas, talaga nag-average siya ng $15 to $30. Pero ang tanong, oo nga, mura, pero masarap ba itong mga pagkain na bili namin sa Trader Joe's? Yung dinner mo na yung kakainin ko sa inyo at saka yung dalawang dessert, titikman ko para sabihin ko sa inyo yung verdict. So, ito yung salad nila. Ayan, may greens, may cherry tomatoes, may mozzarella, and then ito ang kanilang vinaigrette for sure. Tapos may capers and some green onions. Okay, ang green vinaigrette. Let's mix natin. Sana masarap siya, guys. So, parang may beans din siya. Actually, malaki siya ha. Medyo heavy na siya ha. So, kahit nagutom kayo, mabubusog kayo dito. Siyempre, yung mozzarella, hindi ganun kayong parang fresh. Yung alam mong, yung pag kumain ka sa mga restaurants, medyo parang pag ini-stretch mo, kaya nasi-stretch siya, tapos hanggang ramdam mo yung flavor and chewiness. Hindi ganun yung mozzarella dito. Pero, ang sarap ng vinaigrette. Very flavorful. Talagang nanonood yung sarap sa lalamunan. So, yung acidity niya, tama. Yung greens, fresh. Fresh din yung cherry tomatoes. I think yung mozzarella cheese yung feeling ko pwede mag-improve. Ngayon naman, try natin yung sparkling water. 0 calories pala siya, guys. Kaya ko siya kinuha. Cheers. Interesting siya ah. Syempre, sparkling water pa rin siya. Pero alam mo naman, nakatikim natin ng mga flavored waters din sa Pinas. Pero kakaiba siya kasi yung flavor ng watermelon / lemonade, parang yung dating sa akin is parang siyang bubblegum pop flavor. Alam mo yung pink mga bubblegum, yung ganung lasa. Ganun pala yung watermelon at lemonade. Panalo to. Panalo to sa akin. Now, let's try the Brookie Caramel Candy Clusters. Ang hirap naman. Ang hirap na punitin. Yun yung una kong comment. Hindi siya madaling ayan. Sige nga. Yung lasa nitong Brookie Caramel Candy Clusters. Ito siya. Ang chewy ng caramel. Pero, hindi siya matamis na sobrang nakakaumay na tamis. Ang crunchy din ng parang cookie. Tapos, tama rin yung sea salt na nilagay sa chocolate. This is so rin, my God. Sinful. Pwede kong maubos. Mas mura siya kaysa dito. Pero tingnan natin ba't ito yung mas mahal. So parang almond, pretzel, and sea salt siya. At isa siyang malaking bloke ng tsokolate. Let's try. Hindi siya matigas. Parang siyang chocolate bar pa din.
Ang ganda ng blend ng dark chocolate niya sa pretzel at sea salt. So, ang nangyari, kapag hindi mo bet yung dark chocolate, na disisimula siya because of the sea salt and the pretzel. Tapos yung almond, hindi siya malalaking almonds. Parang bits lang siya ng almond. So, if you're the kind of person who does not want nuts in your chocolate, hindi kayo mababother kasi sobrang liit lang niya. This is also a win. What's my verdict? Ang verdict ko ay, yes, it is okay to buy in Trader Joe's like this salad that I just ate. But of course, it's not really the most delicious salad. Yun yung kapalit, di ba? Hindi siya ganun kamahal, pero decente siyang pagkain. But ang win talaga yung dessert. Sobrang win ng mga chocolates ng Trader Joe's. So I guess this is also an idea kung anong pwedeng ipasalubong sa Pilipinas. Good morning! At katulad ng pinramis ko sa inyo, taste testin natin yung mga bilhin natin for breakfast. Tatry ko tong instant coffee ng Trader Joe's. Arabica daw ito. For the food, we will also try this PB&J Oat Bites. Honestly, guys, I'm not really a breakfast person. Back in Manila, I don't eat breakfast unless I have work. I only eat my first meal at noontime, 12 noon. So, parang ganito siya. Naka-package siya. Oat bites talaga. Ganito yung size. Buksan natin. Eto. Konti lang yung yung filling niya. But, medyo moist siya. Nagulat ako kung mukha siyang dry. Yung oats mismo, yun na yung peanut butter flavored. Walang peanut butter na feeling, kundi parang nakahalo na siya sa mixture ng oats. Yung strawberry, hindi ganun katamis. Kaya okay siya. Actually, heavy siya ha, kahit ganun na kaliit. Like, okay na ako sa isang bite. Ngayon ma'am, try natin yung coffee. If you're a really coffee drinker, baka masyado tong light for you. Kasi matamis siya. Pero for me, na hindi naman ako coffee drinker at mahilig ako sa matamis, this is good. This is okay. For an instant coffee, okay na okay siya. So yeah, that's my tipid tips for you if you're in the US. But of course, that doesn't mean that we're not going to try the other food spots here in LA. Kaya see you sa next food trip. We are right now in UCLA area on the way to the Getty Center at may nahanap kaming In-N-Out Burger. Of course, we all know that In-N-Out Burger is a very famous and iconic hamburger chain here in California. We ordered their double burger and their cheeseburger value meal. May kasama siyang french fries and medium drink na ikaw na bahala kung anong drink gusto mo. And then yung cheeseburger naman ganun din. $9.60 yung cheeseburger. Yung double naman is $11.55 with tax. So tingnan natin kung masarap pa talaga yung burger nila. Let's wait. 31. Thank you. Thank you. So, Just 25, please. ayan, nandito na yung mga fries at yung double burger na in-order ko. Kaya, let's do a taste test. Fries first without ketchup. Crunchy. Crunchy siya and then well seasoned. Actually, hindi kailangan ng ketchup. Nalagay sila ng parang salt kung gusto mo pang pepper it with salt, but for me as is, okay siya, masarap siya. Sarap. Wala akong masabi. Kaya, ngayon naman itong double burger. Ang laki! How do you eat this? So, inside, there's like cheese, double patty, onions. The onions, kailangan mong i-order kasi kanina tinanong ako nung server kung, sir, do you want it with onions or not? Sabi ko, sure, go put onions. And then, what's this? Lettuce and tomatoes. Alright? Crunchiness. What's the crunchiness? The bun? The bun is crunchy, ah? Isa pa.
Gusto ko yung crunchiness ng bun. Ano yung meat patty, hindi overwhelming yung taste. Maganda rin yung pagkaluto, hindi siya sunog, hindi rin siya hilaw. Tama lang. I now see the reason why this is very popular. This is definitely one of the best burgers I've ever tasted. But if you have a small mouth, I guess just order the cheeseburger. Because it's so difficult to eat. So yeah, must try food definitely when you're in California. In and out, mura pa. Of course, if you're in Koreatown, sabi nila, one of the restaurants that kailangan mong kainan ay ang BCD Tofu House. Sobrang sikat siya and pagpunta nga namin dito, ang haba ng pila, may parang 19 to 30 minute wait. Ang trivia ko pala sa inyo guys ay ang Koreatown dito sa LA, ang largest Koreatown in the world. Kaya for sure yung mga pagkain dito, authentic Korean dishes talaga. Kasama ko ngayon itong mga friends ko, mga shy guys. Say hi to my vlog, John and Spencer. So yung mga kasama ko, they're treating me. So I'm happy. I'll get to taste food here in BCT Tofu House. But for you guys, I will review the food and I will share to you the prices. So you'll know if it's worth it when you visit LA and you go to Koreatown. So dahil apat kami, ang naging strategy namin ay mag-order na lang entree combo. Tapos share na lang kami dun sa meal. So nag-order kami ng dalawang LA Gallery combo. Yung entree combo meron ng small soon side dish tsaka stone pot rice. Tapos nag-order din kami ng chicken teriyaki combo at nag-order din kami ng spicy pork bulgogi combo. Tapos ako, for my soup, ang pinili ko ay ang original beef soon tofu soup pero mild lang yung anghang kasi hindi talaga ako mahilig sa mga maanghang. Tapos may free kami na hot tea in the house. So yun na nga, binigyan nila kami muna ng side dish. May side dish kaming fish, tapos may hard-boiled egg, mashed potato, kimchi, radish, and fish cake. So, try nga natin ng fish cake. Sarap. Sarap. Alam mo, authentic siya. Na-try the kimchi. Spicy kimchi. Guys, alam nyo, mahilig ako sa Korean food. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba, kung anong masarap ito hindi. Basta alam ko lang masarap siya. Sarap din yung mashed potato. Masarap lang yung fish, sabi ng kapatid ko. Siya nagka-camera ngayon, pero nauna na siyang kumain kanina. Alam mo, side dish lang to. Pwede itong ulam eh. Sa Pilipinas, ito na yun. It's tofu. Kaya. No, I thought it's going to be very spicy, but it's not. It is just mild spicy. Ang sarap ng soup. It's very flavorful. So, syempre, andito yung organic tofu na sinasabi nila. Try natin. Does it taste different from a real tofu? So, organic, it means healthy. Kaya okay to. Mas mild din yung flavor ng organic tofu. Pero, yung alam mo mas malinis, mas clean yung feeling. Tingnan natin kung anong lasa ng kanilang spicy pork bulgogi. So, kumbaga taste test lang muna guys ha. Kasi gusto ko namang kumain ng matiwasay, hindi naman ako food vlogger. Pero i-review ko lahat sa inyo para alam nyo kung anong i-orderin dito. Or kung okay ba tong order namin. It's very tender. Surprisingly, ang ganda ng blend. Hindi siya overpowering. Minsan yung mga bulgogi sa mga Korean restaurants sa Pilipinas, yung hindi maganda yung pagka-mix, ang naano mo yung anghang, nawawala yung lasa ng meat, eto nalalasahan mo pa rin yung pork, at hindi overpowering yung spiciness niya. I think I like it. Tsaka may konting sweetness, which I like. Someone who has sweet tooth. Oh my God! I love the first dish already. Wait, kuha pa ako. Ang sarap. Parang yung nasa samgyup, pero mas may quality yung meat at hindi ka nagluluto. Binigay, hinain na. So, tama ang flavoring. Di ba usually pag mga ganito sa Pilipinas, sobrang sweet naman. Na hindi mo nalalasahan yung pork na parang ka lang i-dessert. Ito tamang-tama.
Yung kapatid ko, mahilig to sa K-drama. At mahilig sa Korean. Ang sarap daw. Yun na yung masabi niya. Ibang-iba daw talaga yung lasa from the Korean restaurants sa Pilipinas. Hindi na in-scatter lang sauce sa lahat ng chicken. So I think it's up to you already. Putin lang natin na. Kasi ang problema ko sa mga chicken teriyaki sa Pilipinas, mas yung sauce yung nalalasahan ko more than the chicken. Tapos sobrang tamis para na akong nagde-dessert. Chicken teriyaki siya pero meron siyang kakaibang flavor. It's still sweet pero parang smoky siya. Smoky yung chicken. And I think that's okay kasi yung smokiness and yung sweetness ng sauce, tama yung mix niya. At ang importante, lahat ng mga meat na to is very soft. Well seasoned, well mixed, well cooked. And so, I will stop vlogging now because I wanna eat and concentrate on the food. But all I can say is that here in Koreatown, you should eat in BCD Tofu House. Mas okay if with friends para makamura kayo because obviously hindi siya mura and I'm just so blessed because I have a rich friend also local. Just joking. Ayaw niya mapakita. Pero anyway, masarap siya guys. So, yes. Come here sa BCD Tofu House. Highly recommended. So for sure, as a tourist, you're going to Santa Monica Pier at maghahanap kayo ng kainan malapit sa Santa Monica Pier after exploring the area. Of course, may mga kainan sa loob ng Santa Monica Pier but those are tourist traps. So our recommendation ko, maglakad-lakad kayo sa 3rd Street Promenade and use your Google Maps sa paghanap ng mga well-reviewed places around the area. At dito nga kami napunta sa Lobster and Beer dito sa Santa Monica. So they're obviously known for their lobsters but you also ordered other stuff. So for appetizer, we ordered their coconut shrimp and fries. So that's for $9. So una kong tikman yung fries nila. Anong kaiba ng french fries nila sa mga french fries sa Pinas? Sarap. Very crunchy. Wow. Ngayon yung tunog. Parang siyang nilalagay na ano to? Parsley. So siya, may parsley ang french fries. And then, let's try their coconut shrimp. Kakaiba siya. Itong coat na to, coconut siya guys. Alam mo yung macarons, diba sa Pilipinas, kumakain ka ng macarons. Tapos parang pastry yung nasa loob. So parang siyang macarons na coconut. Tapos yung nasa loob ay napaka-laking shrimp. Tapos may chili sauce, sweet chili sauce na i-dip mo siya. Pag kinain mo na, grabe yung mixture ng flavors. Grabe. And of course, this is their best seller. It's their Connecticut style roll na warm lobster poached in onion, mayo, and green onions. Tsaka may lemon on the side. So this costs $23.25. Pero if you add $4, may free drink na. Kaya nagka-coke kami and free chips. A few moments later. Guys, may blooper ako. So, sobrang sarap niya. Nakalimutan kong i-record. Ang dami ko na sinabi kanina. Ang sarap kasi. Walang ganito sa Pinas. Napaka-fresh ng lobster. Tapos yung spices niya, may mayo. Pero nilagyan na ng salt. Kaya hindi overpowering at hindi nakakaumay yung mayo. Kasi yung pepper at saka salt, yung mas nasa-sense mo. So, di ba may spiciness na, may anghang na ng pepper. But the roll is buttery and very soft na toasted. Yung freshness ng lobster, na-enhance pa siya nung nilagay ko yung lemon. So kaya tingnan nyo, half na kaagad na ubos. Nakalimutan ko na mag-record. So sobrang sarap niya. So it was definitely worth it to come here. Sabi ko nga, minsan man yung travel at hindi ka nakapag-research, all you have to do to search Google Maps, look for places that have good reviews, and then punta kayo doon. Most likely than not, masarap doon. Kaya mataas yung reviews niya. So, it is definitely worth it to come here sa Lobster and Beer. And for sure, mas worth it pag beer drinker kayo. Unfortunately, di na ako beer drinker kasi I'm taking care of my health. Pero naka-coke naman. That's my review of Lobster and Beer. Let's eat together. So if you're biking from Santa Monica to Venice Beach, and then Venice Beach back to Santa Monica, it's really exhausting and tiring. Kaya kailangan mo naman ng refreshments, of course. And so, ang ginawa namin, instead of finding a
refreshment restaurant along Santa Monica Pier, we went to 3rd Street Promenade and we found this gelato shop. Tawag sa kanya ay Ugo at ito yung in-order namin. Isang Nutella gelato and pistachio gelato, both $6.50. And then I also ordered for my sister iced Nutella latte and iced latte naman for me. So ngayon, titikman natin ang Nutella gelato. Ang sarap. Mild lang yung Nutella flavor niya. Pero ang gusto ko sa kanya, very creamy and very soft. And ang importante, sobrang na-refresh. Ang init talaga guys. Ayan, yung sister ko naman tinatry yung pistachio gelato. How was it? Masarap daw para sa kanya. Pistachio. Yung friend namin, pulang-pula na from biking. Pulang-pula, pero guys, ang sarap ka ng pistachio. Kung mild yung Nutella flavor, yung pistachio naman, pistachio. Try ko yung latte. Sabi ni ate daw, hindi ganun ka-sweet. Hindi, okay lang sa akin. Actually, matamis na siya for me, pero tama nga, wala siyang sugar. Pero feeling ko rin, pag dinagdagan mo ng sugar, mas nakakaumay na tamis, kaya tamang-tama lang. And ang gusto ko, malamig siya. Kasi kung alam nyo lang guys, yung pinanggagawa namin pagbabike, tingnan nyo yung vlog ko about things to do in LA. Nakita mo kung gaano kami kapagod. Yung iced coffee Nutella, yun, lasang-lasa ko yung Nutella. Pero mas matamis siya most definitely than the iced latte. Mas gusto ko yung iced latte. So thank you Ugo, thank you 3rd Street Promenade. For me, Ugo is worth it. Worth to come and just experience their gelato and their coffee after a hot day of exploring Santa Monica Beach. Hi guys! Alam niyo naman, itong vlog na to, kumbaga, tinuturo ko rin sa inyo kung paano kayo makakatipid sa pagkain dito sa LA. So, i-cover ko lahat, hindi ko itatago na for today's dinner, dahil nakatira kami dito sa Koreatown, pumunta kami sa H Mart. Ang H Mart ay isang Korean grocery store dito sa Koreatown. And so for tonight's dinner, bumili na lang ako ng salad doon sa H-Town. Ang binili kong salad ay ang Asian style with chicken na may sesame, ginger, and miso dressing. So nung binuksan ko nga kanina, nakita ko yung chicken, yung edamame, yung miso dressing, tapos yung mga assorted nuts, tapos syempre nandun na rin yung mga chopped vegetables, tapos yung parang fried wonton strip. So, yun. So, minix ko lahat. Yun ang magiging dinner ko. And then, for dessert, sobrang mura ng strawberry sa H Mart. Nakabili kami ng isang pack ng strawberries at $6 lang. Na sobrang mura na yun compared sa price ng strawberry sa Pilipinas na ganun. So, that's it. That's my dinner for today. Nakamura tayo, pero masarap ba? O, ayan. Let us judge. Not bad ah. Alam mo, natakot ako kanina kasi nare-risk ko. Hindi ko alam anong lasa ng isang miso dressing sa isang salad. Pero, okay naman pala siya. May pagka citrusy and may acidity pa rin siya. Hindi siya yung parang tipong parang bland na walang lasa na minsan ganun sa miso soup. And then, ang sarap niya kasi crunchy yung mga nuts. Assorted yung nuts. Ito nung nakadagdag ng crunchiness niya. Healthy pa. Sarap. Ngayon naman, try natin yung strawberry. Baka naman mura, pero hindi naman pala masarap, diba? So, try natin. Kunin natin yung isang strawberry. Masarap siya. Mahal to sa Pinas. Hindi mo kailangan ng cream or whatever. Pwede mo siyang laklakin ng raw. Try natin ito mas malaki. Ang laki. Dami nito, $6. Mas masarap yung maliit na size. Ito medyo maasim pa. Mas matamis yung maliit na strawberry. Pero, it's a deal. Okay na to. Fresh pa. So that's my tipid tip. Kung pumunta kayo abroad, the grocery store is your friend. And mas okay pa pag isang Asian grocery store. Okay? So, if part of your Los Angeles itinerary is to go to the Warner Brothers studio tour,
Dalawa lang actually yung kainan na nakita namin. Yung Starbucks sa may entrance at ang Central Perk Coffee naman sa loob mismo ng studios. At dito nga kami kumain ng lunch sa Central Perk Cafe. Of course, we all know Central Perk is the iconic location of Friends. Medyo may kamahalan siya pero wala kaming choice. So ito yung in-order namin. Joey Special na $22 made of pepperoni and cheese pizza. And we also ordered the Chandler Hazelnut and Caramel Latte. At ito naman yung Phoebe Cookies and Cream na ice blended. So, let's try. Kung worth it, bagal na makamahal. So, try ko yung pepperoni. As usual, salty. May talaga sa salty dito yung mga LA. Ang salty-salty ng mga food nila. Pero, masarap naman. Well, that's ang normal pepperoni and cheese pizza na medyo mas salty than the usual pepperoni and cheese. Yung crust niya soft. Hindi thin, hindi rin thick. Pwede na if you're into pizza. Sarap. Masarap siya. Maganda yung pagka-blend ng cookies and cream. Hindi siya ganun katamis, which is okay for me. Siguro nga mas matamis to pag may whipped cream. Pwede na. Normal price. $7.50. Hindi ko alam kung mahal yun dito sa States. Pero ganun usually yung mga nakikita naming price ng lahat eh. So ikaw, kumusta ang hazelnut sa'yo? Good. Good ang hazelnut sa kapatid ko. So, order the Chandler and the Phoebe. If you're not that hungry at hindi lunchtime, I suggest you just order the drinks because they're good. But the pizza, just the usual. For sure, if pupunta kayo Los Angeles, you will buy a ticket to the Warner Brothers studio tour sa Burbank, California. At ang suggestion ko para makatipid kayo sa pagkain is, instead of eating sa Central Perk, better if pumunta na lang kayo sa Portos Bakery sa Burbank. Matitikman nyo pa ang pastry sa most famous bakery dito sa Los Angeles. Since 1960, talagang ito yung dinudumog dito. So ito yung in-order namin. Umorder kami ng 2 cheese roll at 2 guava strudel. Tapos, nag-order din kami ng lemonade. Guava lemonade, ito siya. And yung strawberry mojito. Ayan. So, try ko yung cheese roll, ha? Ito, cheese roll. From the outside, very textured yung labas, no? Sobrang crispy and, oh my God, naamoy ko yung cheese. Flaky. That's what dapat gusto ng pinsan ko. Kasi ang crunchy niya, ang flaky ng labas, sweet to, obviously parang may sugar dito, caramelized. And then pag kinain mo siya, nagme-mix yung sweetness, tsaka yung cheesiness. Ang sarap. Now I get the hype. 2 thumbs up. Now we'll try the guava strudel. Para siyang pie. Di ba? Para siyang pie. Pie-like yung ano niya. And then dito, I think this is the guava flavor. Kaya natin na. Ang sarap ng guava jam. Sobrang soft yung pastry. And then yung guava jam niya kakaiba. Hindi siya katulad ng guava jam na bibili mo na sa jar sa Pilipinas. Hindi ko ma-pinpoint yung kaibahan ng lasa niya, pero basta maganda yung timpla ng jam. Guava na strawberry jam. Parang gano'n yung dating sa kanya. I love it. I love both. It's a win. Mura lang. Now, let's try the guava lemonade. Lemonade talaga siya na may hint lang of guava. Hindi siya matamis. Ayun, medyo sour siya. Tama lang yung mix na ito yung lemonade ko. Tapos sweet yung mga pastries ko. Kasi nakakaumay pag ito ay sweet din. This is good. Now, I'll try the strawberry mojito. Okay lang? So, mojito siya. Pero sabi na non-alcoholic daw. Refreshing siya. Para siyang strawberry mojito, yung alcohol, pero walang alcohol. Ganun siya. Tapos naging tulong nitong mint leaves kasi nalalasahan ko yung mint leaves. Very interesting drinks, these two. Probably hindi yung choices ko kung gusto ko ng something sweet. Kasi hindi sila sweet definitely. But ang maganda nga is sweet na yung pastries. Okay na rin to. So, for me, I'm happy I was able to experience Portos. Definitely 2 thumbs up for me. So I'm sure if you come to LA, pupunta kayo sa Griffith Observatory, right? And siguro, manonood kayo ng sunset doon, and after that, magugutom kayo, and hindi nyo alam kung saan kayo kakain. So, ito yung tip ko sa inyo. Ang tip ko sa inyo ay pagkababa nyo sa Griffith Park, punta kayo sa Silver Lake area at hanapin nyo ang Casa Chida
for an authentic Mexican food. Kasi ano pa ba't nasa LA kayo tapos hindi kayo kumakain ng Mexican food? Pero syempre hindi ko to nahanap ng ako lang dahil ito yung friend ko, si Lainey. Si Lainey, she's an LA local since the early 2000s. We used to work together in Star Cinema and siya yung nagdala sa amin. Sabi ko, Lainey, gusto namin maka-experience ng tacos. So yun, dinala na kami dito sa Casa Chida. So in order namin sa Casa Chida ay meron silang combination plate. Tapos in order namin yung kanilang paha taco na shrimp siya, carnitas, slow roasted carnitas, pollo tinga chicken, birria, slow braised beef, at carne asada, yung grilled carne asada. So for our drinks, since nag-order sila ng tamarind margarita, syempre nakigaya na rin ako, local eh. At yung kapatid ko, mocktail na lang siya, La Playa Verde, pineapple, cucumber, at soda water. And ito na nga, may free na nachos. At may dalawang sauce ang nachos nila. Ang laki ng mga nachos nila, guys. Yung natikman ko nachos, yung nakakalahati lang nito. Nachos. So, ano to? Merong I think tomatillo salsa. Ano siya? tomatillo. Mukha siyang tomato, pero hindi siya tomato. Oh, I love tomatoes, so I should love this. Sobrang lasa mo yung tomato, pero maanghang siya. Pero bago mo malasan yung anghang, maalat siya. So yun, yung ganun siya. Sarap. Kakaiba. Ano bro? Refried beans. Beans na. Na parang minash. Medyo maanghang din siya. Pero hindi naman super. Sige, turn May konti natin. lang. Hindi, okay na naman. Sige. Beans nga. Pero, parang creamy ng konti. Yes, Creamy. Kasi minash. Minasya. Sarap. Tikman ko na tong margarita. Cheers tayo. Cheers! Actually, parang hindi nga siya alcoholic. Diba, hindi masyado wala sa Mm. kanila. Which is dangerous. Yun ang problema. Oo. Juice. Yeah, kasi parang akala mo juice lang. Very juice. Hindi, juice lang. Tapos yun pala, order ka na ng order. Tama na. Sarap. Sarap. Try ko yung birria. Guys, authentic. Oh, iba. But soft. Ba't hindi matigas? I think they make their own tortillas. Handmade tortillas. Ang sarap ng quality ng tortillas niya, guys. Walang ganito sa Pinas. Alam mong homemade siya, alam mong hindi siya commercialized na Galing grocery. galing grocery or di kaya finreeze tapos o sige, initin na dahil may nag-order na. Ang sarap din ng beef. Ang sarap ng mga tomato o onion cilantro. Ang sarap ng combination with this birria sauce. Ito naman next ko. Carne asada. My God, iba-iba pa yung tortilla. Ang tortilla para siyang soft siya na Hindi siya hard. Ay, hindi siya- Hindi siya parang taco na. hindi siya taco na parang messy pag kumain. Ang fresh ng tortilla. Sobra. Ang sarap din ng pagkaluto ng steak. Yeah. Ito ngayon ko lang na-try. Shrimp. Hindi ko alam na ang taco ay pwede palang shrimp. I think mas healthy to kasi ang daming greens, Kasi gulay. ang daming gulay, and then shrimp lang yung kasama. Winner! Iba ko! First time ko hindi ko expect ng shrimp. And then may parang something na parang juicy na hindi ko alam Alam mo, lime. na lime. Ang sarap ng lime. You should come here. Casa Chida, our first tacos in LA. And totoo ang hype. Masasarap ang mga tacos dito sa Los Angeles. Hindi pwedeng pumunta ka dito tapos hindi ka nakakakain ng tacos. Especially dito sa Casa Chida. We are now in the airport on our way to our next US city na destination. And syempre, pag nasa airport ka at nagkinti ka sa flight mo, nagugutom ka, then you search for food around the airport. So, ang napili namin dito sa LAX ay ang Chick-fil-A. So, ang Chick-fil-A is ang original US fast food at ang kanilang claim to fame ay ang kanilang original chicken sandwich. So, that's what you ordered. You ordered the Chick-fil-A deluxe meal. And then kasama na sa meal, syempre, dahil deluxe siya, may lettuce, cheese. So, parang cheeseburger siya at may tomato
tomatoes din. Tapos, meron silang potato waffle fries. Tapos, may free drinks na rin na actually parang super large nito sa atin. Ang laki. Tapos, inoferan ako ng madaming sauce. Hindi ko alam kung para saan yung sauce na to. Para sa chicken ba to or para sa fries. Ayan, may zesty buffalo, Polynesian sauce, garden herb ranch. Pero itong Chick-fil-A, yung kanilang sauce talaga. Try natin. Let's do the taste test. Sarap. Ang crunchy ng chicken, compared sa McDo chicken sandwich, medyo mas salty siya, no? Pero mas maliit, mas crispy, and mas flavorful. Pero hindi na kailangan ng sauce, pero try na rin natin. Kasi in-offer sa akin eh. Yan, sa kanilang Chick-fil-A sauce. Try ko ha, na ilagay sa chicken. Sana pala kumuha ko ng, ayan. Ayan. Sarap. Sarap din pag may sauce. Yung garden ranch naman. Sour cream na garlicky, no? Kasi masarap. Masarap yung mga sauce. O, try natin yung fries. Mr. Fries. Parang ito yung ginaya ng Criss Crush fries ng isang local fast food. But again, ang na-notice ko, mahilig talaga sa salt ang mga Amerikano. Yeah, so for a fast food, I recommend Chick-fil-A. And with our Chick-fil-A lunch here in Lax, that ends also our Los Angeles food trip vlog. And I know, sinabi ko sa inyo, I will tell you our number one must-try food dito sa LA at the end of this vlog. But before I give my choice, ask ko muna yung kapatid ko. So ikaw, anong must-try food dapat nakainin nila when they're here in LA? Yung BCD, Tofu House. Masarap yung meat, tsaka parang authentic talaga siya na Korean. So that's her choice. Her number one choice is BCD Tofu House sa Koreatown. I actually agree with her. Pero i-add ko na rin yung sa akin. Siyempre, ba't ka mapupunta ng LA pag hindi ka nakatikim ng tacos? So that's our choices. Tacos and Korean food. So for now, we'll just finish our Chick-fil-A and then we'll wait for our flight to San Francisco. Please subscribe to my channel and like this video and share this video, please. Bye-bye.